Good morning to the members of the committee. For today, we would like to defer to the victims for their own statements. Today, we brought 3 victims whose kin, husband, son, and minor son have been killed in police operations and vigilante killings. Maybe perhaps we can start with Adalia Cuartero. First of all, I'd like to find out, Attorney Conti, why only 3? When you have a lot that you're actually speaking of. Your Honor, we are trying to parse through our membership because not all of the victims would like to come forward. Are they still afraid to come out? Yes, Your Honor. We have already given them the last hearing. Sinabi ko sa kanila na huwag kayong matatakot dito kung talagang gusto nyo ng justice. Dapat lumabas na kayo. My goodness, how can we have justice here? And kung hindi lumalabas yung mga magulo ng mga biktima natin. That's the reason why nahihirapan ng mga kapulisan natin. At sinasabi nila, ayaw nilang bisigahan to. Now, again, let me say, Attorney Conti, no? We would like to ask the parents of the victims to come out. Wala silang dapat ikaba dito. Palagay ko naman itong ating mga Philippine National Police, may compassion naman to. Mga tao naman to na nakikita ang injustice na nangyayari. Yes, thank In you. fact, in the last hearing, inamin naman ni Secretary Guevara na mayroong human rights violations. Nung last hearing, inamin din ni General Abelade. You know, and the thing is, they're here today to be able to find out. That's the reason why my frustration is, why only 3 when we have more? And your reason that they are afraid to come out, come on, that's a preposterous reason, Attorney Conti. Your Honor, the psychosocial support that we provide to the victims takes years. It is re-traumatization for them to retell their stories in a public This scenario and committee, with Attorney other Conti, policemen, Your has Honor. promised protection for them. Yes, Your Honor. This we committee understand. has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. We thank That's the you reason for- why we are now investigating this. Oh, ano man ang mangyari? The thing is, what we are after is this. Meron bang human rights violations? Inamin ng iba. Oo. Okay. Meron bang illegal na nangyari? Yung mga biktima, nais natin, ito lang ba mga matatapang? You know, please tell them. Yes, Your Honor. Ngayon lamang, okay, even Secretary Guevara said that is the first time Congress is investigating after so many years. Why? Because kahit na so many years yan, injustice yan eh. Kahit na umabot ng 10 taon yan, injustice pa rin yan. At may remorse pa rin na feeling yung mga biktima. Ang frustration ko lang is this. Bakit hindi nag-a-appeal na natatakot? Hindi na kinakailangan matakot dito. Kung ako, tinatabangan ko yung sarili ko eh. Di ba? Yes, Your Honor. Oh. We thank you for the assurance, Your Honor, but again, we allow the victims to process their grief and their healing at their Go own ahead, you pace. call the victims then. And for the next hearing, I think we would be able to produce even more victims from Cebu, Your Honor. So for today, may we have Dalia Cuartero from Bulacan. Good afternoon po, Your Honor. Sige po. Pakilakas po yung boses ninyo. Ako po si Dalia Cuartero. Ako po ang ina ni Jesus Cuartero na pinatay ng Pulis Bulacan noong March 2019. Daboy po ang tawag namin sa anak ko. Si Daboy po ay nagtatrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Siya po ay mabait na bata, maasikaso at palakaibigan. Ang hanap buhay ko po ay nagluluto ako ng pagkain para sa isang kantin. Saka dinadala ko sa kantin ng 5:30 ng umaga. Kahit may trabaho din si Daboy. Naglilinis pa rin siya ng kusina. Malaking tulong po si Daboy sa amin. Si Daboy po, dahil siya din ang nagbibigay ng allowance sa isa niya pang kapatid. Palasimba po si Daboy. Wala pong pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa niya. Kung minsan, yung mga kaibigan niya sa amin, gustong magtrabaho, walang pambayad sa requirements. Si Daboy po ang nagbibigay ng pera para makapagtrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa barangay. Ang barangay na po namin mismo ang nagbibigay. Miss Cuartero, Yes ilang po. taon po siya nung pinatay? 26 po. Ano po akusasyon sa kanya? Ano po kasi siya eh. Drug user, drug dealer, ano po ang inakuya sa kanya?
may nahuli daw pong, actually po wala po siyang wala po siya sa drug watch. Wala. Wala, yung dalawa lang po Go nakasama ahead. Sige niya. po, tuloy po niyo. Palasimba po si Daboy, walang pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung mga kaibigan po na gustong magtrabaho ay walang pangbayad sa requirements, si Daboy po ang nagbibigay sa kanila ng pera nang makatrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa aming barangay. Barangay na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 2019, 2019, 7:30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pinsan na si Jeffrey Haylar sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses ng pagkikita at pag-usap ko kay Daboy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nagiinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Noong una, hindi niya ito sinagot. Kalaunan, sinagot na rin at umalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Hindi na nakauwi si Daboy. Kinabukasan, March 25, 2019, bandang 7:30 ng umaga, may dumating na isang pamilyang kaibigan at hinahanap siya dahil magkasama sila ni Daboy noong gabing magkakasama. Magkasama kaming naghahanap ng pamilya namin. Unang pinuntahan namin, Police Compact 7 Towerville, San Jose del Monte, Bulacan. Dahil alam namin laganap ang patayan sa mga panahong ito, natatakot kami na baka madamay siya. Sabi ng mga pulis, wala naman daw silang alam. Pagkatapos nagpunta sa pulis, ay nagpunta kami sa mga orinarya sa Jade Funeral Home, Tala, Caloocan. Nakita ko po ang bangkay ni Daboy kasama ang kaibigan at isa pang lalaking may pangalang Jeffrey Villari. Nalaman na lang namin na napatay daw sila sa isang di umanong bypass operation noong March 25 sa Towerville sa Pangpalay. Sino po sila? Ilan sila? Sabi niyo sila. Sino po sila? At ilan sila? 3 po. Long napatay. Sino po sila? Kita rin? Si Haji Lopi, Jeffrey Villari, at si Daboy po. Oh, magkakasing edad. Hindi po, matanda yung isa, yung mas bata yata yung isa. Tuloy po niyo. Minuyan Trapper San Jose del Monte, Bulacan, nanlaban daw. Nang laban daw yung 3. Si Daboy meron daw may nakuha sa kanya na revolver at shabu. Pagkatapos ng 3 araw, ng burol ay may pumunta sa amin na Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Subalit walang nangyari sa investigasyon dahil tikom ang bibig ng mga witness. Kami na ang nag-imbestiga kasi ayaw ng mga pulis. Sabi nga ang mga tao doon, talagang maraming nagaganap na patayan sa Towerville. Ang nalaman namin, nasa police custody na si Daboy at ang yung kaibigan niya. Tapos, dinala doon para tukhangin. Pero yung mismong tauhan ng motel kung saan dinala sila, Daboy, tahimik kahit CCTV, hindi nila makuha ng CHR. Walang nanagot sa nangyaring pagpaslang kay Daboy. Bagkos, tuloy-tuloy lang at dumami pa ang bilang ng mga namamatay. Dahil gira, umano, kontra droga,
nasa katunayan, gera laban sa mamamayan. Sa mga walang kalaban-laban, parang wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Kaya naman, lumapit kami sa Rise Up. Nagkaroon ng lakas ng loob kasama ng iba pang naulila sa war on drugs na ito. Umaasa po ako sa pamamagitan ng hearing na ito, magkakaroon ng aksyon at mangyaring malawakang patayan. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Maniniwala po akong nakakatulong sa ICC para makamit ang hustisya para sa anak ko. Salamat po. Okay, Atty. Conte. Yes, the next would be Christine Pascual, the mother of a 17-year-old killed in Pangasinan. Ako po si Christine Pascual po. Anak ko po si Joshua, 17 years old po nung napaslang po ng 2018. Si Joshua po, sa lugar po namin, sikat pong isang gamer na bata po. Wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayon po nung biglaan po silang nagkaroon po ng laban sa Baguio, August 15 po. Na may laban po sila. Normal naman po sa akin na may laro yung anak ko dahil yun nga po yung hilig niya. At meron Pakitaas po yung picture, gusto ko makita. meron po siyang talagang kakayanan pong kumita. Noong time pong pumunta siya ng Baguio, 3 bata po sila. Hindi pa po ako masyadong gabi po ba't wala pa yung anak ko, kako. Tinanong ko na po yung kasama niya, August 17, sabi ko, asan na si Joshua? Balita ko may laban daw po kayo sa Baguio. Ngayon yung bata po nakaligtas na isa, nakasama niya, ang kwento niya sa akin, kasi nakarating daw po sila ng Baguio. Pagdating po daw nila ng Baguio, hindi naman, naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang angkas lang po sila sa truck. Ngayon pag angkas po sa truck, yung mga bata, hanggang dito lang po sa Proserobio, Pangasinan, hininto. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo, siguro nangawit po sa pag-angkas ng truck. Itong 2 bata, kasama po yung anak ko, tuluyan na pong umuwi dahil kagustuhan siguro pong umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw itong 2 bata. Hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin. Hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20, wala pa rin po kung balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na uso yung tukang, yung mga namamatay. Sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Kasi ang tagal na pong wala siyang online sa Facebook niya eh. Hanggang nagdesisyon na po ako mag-flash alarm ng 21. 20 po ng gabi nag-flash alarm ako. 21, nasa trabaho po ako sa parlor. Dumating po yung pulis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtatakan ko po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko, tsaka yung lugar ng anak ko. Andun na po yung talagang, hindi sana po totoo na anak ko yung nakalagay na namatay o ano po. Kasi talagang pagod, nung 1 linggo po akong naghanap sa kanya, pagod na po talaga din ako. Hanggang pumunta po kami ng Pangasinan, hindi ko po siya nakita ng talagang yung oras ng dahil 1 linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng pulis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po yung picture niyang halos dilat yung mata niya, maraming dugo ang muka. At umamin naman po yung pulis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko, nanlaban, may drugs. Paano po ako hindi naman po ako taga roon. Tsaka yung anak ko hindi taga roon. Lahat po ng ebidensya, inanunan nila eh. Wala na po akong tanging may palailiwanag sa kanila. Kumbaga lahat ng mga hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis doon eh. Sabi ko, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss ko na. Ngayon po, pagdating namin doon, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. Habang nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwedeng lumapit kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam kong makuha ko yung hustisya niya dahil masakit po talaga eh.
Una, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na autopsy, baka dun makakuha ko ng ebidensya. Na-autopsy po siya ng unang-una. Yung autopsy po niya, naramdaman ko yung nag-autopsy sa kanya, walang sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalhin mo yung anak mo dito sa Manila. I-autopsy natin si Dr. Porto na mag-autopsy sa kanya. Para pong ano po ako, nalagyan po ng ano yung sarili ko. Gabi po, hindi ko alam saan ako maganap ng pamasahe para lang madala ko po yung anak ko sa PGH. Kasi yun na lang po yung tanging paraan na may lalaban ko yung autopsy niya eh. Hanggang nalaman ko po kay Dr. Porton, merong hemorrhage, may fracture yung anak ko. Lahat po ng proseso sa kaso, nilakad po namin kahit walang pamasahe, sige lang po, basta yung proseso ng kapulisan po, sinunod namin. Mula hiyas. Naghihintay po kami ng sagot kasi kumpleto naman po eh. Nagulat na lang po kami, dinismiss po. Bilang ano po, sinubukan pa rin po sa ombudsman. Hintay pa rin po. Proseso, tama naman po yung proseso namin. Sabi ko nga, wala namang ebidensya, may basihan. Kasi yung bata, minor de edad eh. Hanggang dumating po sa ombudsman, ilang araw lang po, dismiss na naman po. Hanggang dumating po yung time na may pag-asa, Supreme Court. Pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paanong lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng ustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit doon eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Paano alam namin maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Ni bike, hindi po marunong yung bata. Normal na bata, gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player, Olympics yan eh. Yun lang po yung hangad niya. Yung maging isang gamer, nagkataon lang po mahirap lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap parang hindi kami napapansin? Buti na lang po andyan ang Rise Up. Andyan po ang mga UNUPL. Paano po kung wala sila? Ganun na lang po ba yung nangyari sa anak namin? Sa mga mahal namin sa buhay? Handa na rin po kaming mamatay kasi hindi naman birong pinagdaanan nila. Tinorture. Sino pong nanay na magulang ang kayang tanggapin po yung ganun ng dinanas ng anak nyo na alam nyo pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon wala pong hilom yung sakit na ginawa nila sa amin. Wala pong ano. Sana natulog ka, okay ka na, hindi po. Sobrang sakit po. Sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan nyo po kami kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. Nagsusumamo. Nabuksan ang puso nyo. Huwag maging negatibo. Isipin din nyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi biro po. Bakit kami lumalaban ng ganito? Maraming salamat po. Mr. Chair, in this case, 15-year-old Julius Sebastian, the companion of Joshua Laksamana, remains missing. Julius Ano pangalan? Sebastian. Julius, Sebastian, Your Honor. hindi siya napatay. Remains missing lang. Yes po. From gathering all the stories, parang magkasama po yung dalawang bata. Saan yung magulang niya? Nakuha. No? So, ibig sabihin, itong buhay na ito ay talagang hindi makita kung nasaan. Yes po. It is similar to the case of Carl Arnaiz and Kulot. Na parang magkasama tapos biglang pinaghiwalay. And then si Kulot natagpuan na patay elsewhere. Medyo yun po yung inaabangan ng pamilya, pero habang missing po, actually may pag-asa pa rin silang matatagpuan nila kung sakali. And for the next victim, Jane Lee, who is the wife of someone who was killed in Caloocan, Your Honor. Ako po si Amy Jane Lee, biyuda ni Michael Lee na pinatay noong March 20, 2017 sa Bagong Silang, Caloocan po ito, kung saan marami ang patayan. Jeepney driver at barker po si Michael. Noong gabi po na yon, nagtatawag siya ng pasahero sa kanto ng Langit Road at Barugo Road sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan, nang siya ay walang kamuwang-muwang na binaril ng mga lalaking nakariding in tandem.
Si Michael ay wala pong kahit anong record sa barangay o kahit saan na gumagamit ng droga. Kahit anong koneksyon sa droga. Listahan man o huli o imbitasyon ng mga pulis, wala po. Pero sa lugar namin kung saan ilan na ang winala at pinatay sa buong panahon ng di umano'y gera kontra droga, nang gabing iyon ay nadagdag si Michael sa napakaraming biktima ng EJK. Sa gera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po pinagpapatay sila. Hindi nga po namin masabing gera kasi walang kalaban-laban silang pinapatay. Mula 2016 hanggang 2017, bago pinaslang ang mister ko, may nauna ng 5 kakilala ko na pinatay sa lugar namin na modus na riding in tandem at ni-raid ang bahay kung saan doon sila pinagbabaril. May isang beses pa nga na may sumulpot sa lugar namin na nakakover ang mukha, nagtuturo ng mga sinasabi nilang mga adik. Nang mamatay po ang asawa ko, walang investigasyong naganap. Ni hindi ko na nakita ang mga pulis na nagsabi noon na mag-update tungkol sa gagawing investigasyon sa pagkamatay niya. At paano pa kami magsasampa ng kaso bukod sa walang mga mukha't pangalan ang kakasuhan namin. Sino sa mga nakakitang binaril ng malapitan sa likod si Michael ang titistigo? Lahat sila natatakot na baka sa susunod na may dumaang riding in tandem, sila naman ang ibubuwal. Ako po at iba pang mga asawa, magulang at anak na mga biktima na tinaguri ang war on drugs ay ganito ang nararamdamang kawalan ng pag-asa. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangalan ng War Against Drug ay naniniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. May programa sa droga ang bawat presidente. Opo, pero sa kanya lang libo-libo ang namatay. Bukod sa mga pag-amin mula sa bibig niya mismo na magiging at naging madugo ang kanyang gera, siya ang naglatag ng sistema kung saan halos ang tanging solusyon sa kriminalidad at droga ay ang pagpatay sa mga pinaratangan at pinagsuspetsahan at kung saan ang mga pumatay ay madaling tumakbo at magtago sa dilim o sa likod ng uniforme. Mga institusyon ng law enforcement at sa mga pangako niya at pagpapalakas ng loob sa mga tagapagpatupad ng drug war, nasagot ko kayo. Sa totoo lang, natatakot po ako sa tuwing makakakita ako ng pulis na may bitbit ng baril dahil sa baril namatay ang asawa ko at laging may pangamba na baka maulit ito. Nabalitaan ko na may mga pagpatay pa rin nangyayari sa ngayon. Sana po matigil na ito. Ayaw po naming maulit ang nangyaring malawakan at sistematikong pagpatay ng mga inosente. Inosente po ang mga mahal namin sa buhay. Hindi lang po dahil sa sinasabi ng batas na innocent until proven guilty at ang lahat daw ay dapat bigyan ng due process. Pero nabiktima sila ng polisiya ni Duterte na war on drugs. Walang nanagot ni isa man sa mga pumatay lalo na ang utak ng patayang ito. Walang hustisya, naway sa pamamagitan ng hearing na ito. Magbunga ito ng masusing investigasyon at sa kalaunay mabigyan kami ng iba pang mga kaanak ng hustisya nang sa ganun ay hindi mabaliwala ang libo-libong pinaslang ng war on drugs. Narinig ko po na hindi po magko-cooperate ang committee sa ICC investigation. Sige lang po. Pero nais ko pong sabihin na kami pong mga pamilya, doon kami nakasandig pa rin at nabubuhayan ng pag-asa sa ICC o International Investigation. May kumpiyansa kami na hindi nila sasantuhin ng isang dating presidente. Hindi sila matatakot na imbestigahan ng isang nakaupong senador. Ang pananagutan para sa patayan ay hindi dapat nakatuon lang sa kung sinong mga bumaril doon sa mga nag-utos, kundi doon sa mga nag-utos. Lumalapit po ako sa ngalan ng libo-libong biktima ng walang kakayanan, kamalayan o lakas ng loob. Bakit maraming namatay sa war on drugs ni Duterte pero hindi man lang nagkaroon ng masusing investigasyon noon? Bakit ngayon lang po? Bakit ang nakakasuhan ay mabababang pulis lang? Bakit walang sumilip sa polisiya? Sana po matulungan kami at matulungan din po kami ng kamarang ito. Maraming salamat po. Mabanggit ko lang din po na marami po kaming mga pamilya ng biktima na
kasamahan ko na nasa labas mula po sa iba't ibang lugar. Meron pong North Caloocan, Barangay Bagong Silangan, Tondo, Nabotas at Bulacan. Maraming po. salamat, Ms. Jane Lee. Alam niyo, unang-una, nabanggit niyo na parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kaming pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. At yung ICC, pwede mag-investigate on their own. Pero ayaw namin na gamitin ng ICC itong committee ito para sa kanilang sariling interest. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Itong committee ito, we are going to investigate domestically lahat ng mga pangyayaring ito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. At pangalawa, binanggit nyo may nag-rally sa labas. Hindi na po kinakailangan mag-rally sa labas. Wala mangyayari sa rally. Pumunta dito. Maupo dyan sa likod ninyo. Hindi naman sila magulo, di ba? Opo. Hindi naman sila nanggugulo, correct? Opo. Pumunta rito. Pasukin sila ni Colonel Kunanan dito. Papasukin sila rito. Maupo sila dyan. Para makita po ng taong bayan yan. Bakit kinakailangan mag-rally? Hindi na po kinakailangan mag-rally ngayon. Dito sila maupo sapagkat dito po, merong pupuntahan ang investigasyong ito. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nag-rally na kayo dati. May napuntahan ba? 7 taon, 8 taon na kayo nag-rally. May napuntahan ba? Wala. Dito, titigin ko sa inyo, may pupuntahan po ito. Kaya, maupo kayo dyan para makita po ng lahat. Mr. Chair. Yes. As a matter of fact, the chairman is right, no? Yung ICC, wala namang control over us dahil kami legislative ang aming function. But the government can use the minutes of this hearing for the purpose of coordinating with the ICC if they want to coordinate. It is not for us to tell the executive department what to do. But the fact that we are investigating this issue, yung mga tinuturan po ninyo dito, no, ay maaaring gamitin po doon sa ICC. It is a public documents, no, yung inyo pong mga sinasabi dito. At tama po si Chairman, kung magrarally sila sa labas, hindi po formal yon, magiging informal na mga salita yon. But once they enter here in this committee, all their words, all their manifestation will be part of a public documents. Kaya nakikita ko yung frustration ni Chairman na bakit tatatlo lang kayo nandito because inopen na nga po natin yung investigasyon para po sa lahat. And this is your right avenue for you to speak. All those victims, kung 6,300 yan, di pumunta kayo dito, magsalita kayo dito para if ever that the ICC wanted the documents pertaining to your allegation, they can get it from here. Di ba? At yun po yung may tutulong natin doon sa mga biktima na itong tinatawag po ninyo na Dragon War, no? At nakahanda po ang kongresong ito para tulungan yung mga tunay na biktima. Nakita nyo naman, pinayagan namin kayo magsalita, di ba? On the record po ito. Nakikita ng taong bayan to. Okay? Kaya kung pakiusap ko, magkaroon tayo ng next hearing, pumuntahin nyo rito. Huwag na kayo mag-aalis sa labas. Pumunta kayo rito. Oo. At aking pong iano sa inyo, doon sa labas wala kayong proteksyon Dito meron inutusan ko na, sikan na kunanan. Nabigyan kayo ng proteksyon dito. Pero doon sa labas, meron ba proteksyon sa labas? Wala. Kasi dito meron. Tama ho ba ako? Salamat po, Mr. Chair. Sa susunod po, isasama po namin sila. Tignan nyo, pinakinggan namin kayo. Nagsalita kayo. Hindi naman kayo pinigilan. Tama? Oo. Ayun po, gusto kong tawagin si Attorney Adel Jokno na magsalita po tungkol dito. Chairman, Bago po, Attorney Jokno, ito munang ating kaibigan si Congressman Karap. thank you, Mr. Interjection. First of all, Mr. Chairman, hindi po si Kunanan. si sa po natin, Sir, dito. Okay. But anyway, Mr. Chairman, this is just hearing from the statement of Jen Lee. Ako medyo, alam mo kasi, we have a constitutional mandate in Congress to investigate in the aid of legislation. Tama si Chairman, we have nothing to do with ICC, and ICC has nothing to do with the House investigation. Ngayon, after this investigation, whatever will be the committee report that will be adopted in the plenary, that will be our recommendation. If somebody should face the consequences based on the investigation, so be it, wala kami pong pakialam. Kung sino man, right after this investigation and adopted in the plenary through the committee report, bahala po, wala kami pakialam. I will just submit this committee report to the proper agencies. And it's up to the executive department, to the proper agencies, and then to file a case against all those person supposedly magiging liable in this investigation. And it's up also to ICC to request such committee report, not in this house, not in this committee, but to the agency in which we will recommend.
Kung ombudsman yan, so be it. Kung office of the president, so be it. But not us. Because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Para klaro lang po. No? Sa lahat. Well, in fact, Mr. Chairman, kung inimbitahan natin lahat ng mga biktima, siguro naman po, dapat din lang, imbitahan din natin yung mga sinasabi ni General Bayalde, Lasiring. Yung mga naka-collateral damage, yung mga pulis na namatay din dahil sa operation, pati na yung mga pulis na until na wala ding justisya. And well, in fact, I need that report, that document being asked a while ago. Kasi gusto ko makita kung sino mga pulis na namatay din. Collateral ba yan, part ng operation, or being tagged also as part of the drug syndicate in this country, not only during Duterte's time, even before Duterte. Kasi yung mga memorandum circular dito na binasa ko, well, in fact, dated 2015 pa. Kaya mamaya tatanungin ko pa si ES tungkol dyan. Ang sinasabi ko lang po is, ma'am, sorry po, hindi po kami covered by ICC. It's the government of the Republic of the Philippines through the executive branch. Kami po gagawa ng committee report, then if it will be adopted in the plenary, yun. Bahala po ng ICC. Gumawa ng sarili ng investigation at humingi po ng mga dokumento, not from us, but from the proper agencies. Thank you, Chairman. Thank you, Congressman. Kaya nga po, hinihiling ko lang na huwag niyong babanggitin ng ICC dito. Huwag niyong babanggitin. Huwag. Okay? Sapagkat wala kaming pakialam sa ICC. At hindi namin nahayaan na pakialaman kami ng ICC. Oh, we are a sovereign country here. Okay? Hindi ko isusuko ang pagkasoberano ng house na ito sa ICC.